exquisite jewelry collections, unique and high-quality pieces of rare stones, diamonds graded by GIA. This is Chantigem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Officially, third quarter na ng taong ito. Nako, talagang napakabilis ng panahon. Pero napakabilis din po ng ating aksyon. Magandang hapon po sa lahat na nakatutok sa atin ngayon via our OFW Party List Facebook page at OFW Party List YouTube channel. I-flex na rin sa inyong mga comment section kung saang probinsya at bansa kayo nanonood sa amin ngayon. Gusto rin po nating syempre i-shout out ang ating mga ever-supportive OFWs or overseas Filipinos, seafarers at sa bawat Pilipinong nakatutok sa atin all over the world. Kumusta na po kayo? This weekend, siguradong FTW as in for the win tayong lahat dito dahil bida ang serbisyo, bida ang updates, bida ang papremyo at bida ang pagbibigay ng agarang solusyon at practical na aksyon. Kasama rin po syempre ang inyong lingkod, OFW Party List, Representative Ate Congresswoman Marisa Delmar Magsino at welcome sa programang Ikaw ang Una dahil Ikaw ang Bida. Ito ang OFW, Ikaw ang Bida. Hey guys, another week, another challenge, and I am so excited to do this with Mama, aka Congresswoman Marisa Delmar Magsino. Today, we will get to know her more and somehow know the people around her that she truly loves, values, and cares for. Pero bago ang lahat, heart reacts naman dyan, madlang netizens, para i-cheer naman natin si Mama to slay this challenge. Kaya naman, let us wait no more. Welcome dito sa Up Close and Personal with Ate Kong Marisa. So Mama, ang gustong ipagawa sa iyo ng ating mahal na madlang netizens today is ang tinatawag na name drop challenge. Familiar ka ba doon? Hindi. Hindi. Okay, so ito explain ko. Okay. So ang name drop challenge is basically asking our very own Ate Kong Marisa ng mga personal questions. At ang pwede niya lang sagot ay ang mga pangalan ng tao na unang pumapasok sa isip niya. And you can explain, Mama, kung bakit sila yung sinagot mo. May explanation pa? Wala na. Kahit one line lang. Or Okay, ikaw, fine. kahit wag Okay. na. So, very easy lang, diba? Kung gets na ni Mama, let's begin our name drop challenge. First question is, leading lady na hinahangaan mo during your time in showbiz. Vilma Santos.
leading man na hanggang ngayon ay ina-admire mo bilang artista? Boyet De Leon. Well, hindi si Christopher De Leon. Christopher De Leon, siya yun. siya yun pala. Siya yun. Sorry. Ikaw talaga parang hindi mo alam. Okay. Pinakamagaan na kasama o katrabaho sa set or taping? Dito Lapid. Most hardworking person you know? Oo, Nits. Saan sinabi Okay. mo na lang self ko? Oo. Di ba? Guys, siyempre baka sabihin self-serving. O, di ba? O. Taong kaugaling-kaugali mo? Si Mother Dear, pero hindi ako mataray. Ako yung mabait na mataray. Oh. Anong mataray? Si Mother Dear mataray. Ako yung other version. Friend mong alam mong one call away? One call away. Si Sandy. First person you ask pag nahihirapan kang mag-decide? God, our Lord, syempre. Friend mong pinagkakatiwalaan mo ng secrets mo? Wala akong secrets eh. So, wala akong ganun. Kung matatrap ka sa isang island, sino ang gusto mong makasama? At syempre, ikaw. Awit yan. love tayo. Awit yun. Parang hindi maganda. Parang hindi maganda, no? Kasi natrap ka na. May kapay nahirapan ka pa, no? Okay. Gusto mong makasama ulit sa isang project or pelikula if given the chance? Well, syempre, yung mga naging lidiman ko, si Jingo Estrada, si Lito Lapid, si Christopher lang? De Leon. Ay, sabi mo kasi kung sino eh. O sige. Basta kahit sino sa kanila. Kahit sino Pwede sa na. kanila. Okay. Taong kilala mong pinakamalakas kumain? Si Kuya yon, si Mr. Raymond, si Chairman Raymond Adriano. Dami niya kasi kumain ng Dami niya rice. kumain, kaya okay. How about yung pinaka-organized na tao na kilala mo? Ako. Sure Ako ba? Ako yon. Okay. Taong mabilis mainis? Si Nits. True. Sino ang pinaka-caring sa inyong magkakapatid? Lahat. Ay, ako syempre sa nanay ko, sa lahat ako yon. Taong pinaka-masarap kausap? Si Mother. Alam mo kung bakit? Daming chismis. Daming chismis. Siya yung number one na magchichismis sa'yo umaga, tanghali, gabi. Pwedeng non-ending. Tapos may mga ano pa yon, may mga actuations pa yon. Okay. Kaya si Lola Kikay. Taong mahilig manlibre? Ako rin. Ako rin yan. Saka ikaw, ang hilig mo manlibre, eto, mabilis yayain. Taong sasamahan mo saan man siya magpunta? Siyempre kayong lahat. Ang aking love. Di ba? Pinakamasarap magluto na kilala mo? Naku. Ang gusto ko sa mother ko, kay Lola Kikay, kay Mother Angelita, Ginataang ay bilo-bilo. ginataang bilo-bilo, mechado, at saka adobo. Ayan. Ayan, di ba? Super. Basta ano yun? At saka yung ginataang halo-halo, at saka bilo-bilo. Taong pinaka-namimiss mo ngayon? Wala naman. Taong gusto mong pasalamatan? Siyempre sa lahat ng aking OFW staff, sa ating Congress staff and officers, sa lahat ng OFW team, siyempre love ko kayo. At siyempre sa lahat ng ating OFW party list leaders, members and families, kayo pong lahat ay love ko. Kahit nandiyan kayo o wala kayo, hindi ko kayo makakalimutan. So, there you have it, madlang netizens. It's walang so nice to know kung sino ang ilan sa mga mahalagang tao. Taho, gusto ko yan. Favorite ko yung taho. True. Diba? True. Okay. And Mama, we really appreciate yung pagiging game mo and every challenge that we do dito sa OFW Ikaw ang Bida. Kaya naman, if you guys also have questions or fun challenges na gusto nyong sagutin or gawin ni Mama, this is the best time to ask your question or request that challenge. Mag-comment lang po kayo sa ating live ngayon and we will see kung gaano ka-interesting ang mga yan. But for now, stay tuned lang kayo dahil marami pang good news and updates ang hatid namin para sa inyo. Until next week, kung saan we get to know and have fun with Mama dito lang sa Up Close and Personal with Ate Kong Marisa. Serbisyong hatid ng OFW Party List nasa Oriental Mindoro na.
sa pakikipagtulungan ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa Department of Social Welfare and Development, tayo po ay nakapagbahagi ng cash assistance sa 567 beneficiaries and OFW families mula sa iba't ibang bayan ng Victoria Oriental, Mindoro. Nagpapasalamat po ang OFW Party List sa DSWD at sa patuloy na pakikipagtulungan ni Mayor Lito Malabanan ng Victoria Oriental, Mindoro. Saan man kayo sa Pilipinas, makakaasa po kayong ipinapaabot ng OFW Party List kasama ang DSWD ang aming tunay na malasakit at kalinga sa inyo at sa inyong mga pamilya. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program ng OFW Party List sa 338 beneficiaries sa probinsya ng Laguna. Katuwang ang Department of Labor and Employment Laguna, si Vice Governor Karen Agapay at ang ating mga maasahang leaders, naging matagumpay po ang paghahatid natin ng tulong pangkabuhayan sa ating mga kababayan sa Laguna. Asahan po ninyo na hindi lang pangkabuhayan ang ating ibababa sa bayan ng Laguna, kundi serbisyong tapat mula mismo sa inyong OFW Party List. Mula po sa Laguna, Bayan ng Kabuyaw, bayan ng Magdalena, Bayan ng Santa Cruz, Bayan ng Binyan, bayan ng Mahayhay, Bayan ng Magdalena, Bayan ng Kalamba, Bayan ng Kalawan, Bayan ng Los Baños, Bayan ng Santa Rosa. ay lubos na nagpapasalamat kay Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, OFW Party List, ikaw ang bida! Maraming salamat po sa OFW Party List kay Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Maraming salamat OFW Party List. Ikaw ang bida, Congressman Marisa Del Mar Magsino. Salamat po, OFW Party List, Congresswoman Marisa Del Mar. Palakas naman ng palakas ang puwersa ng OFW Party List sa Pasay. Last June ay opisyal na nanumpa ang 280 OFW Party List Pasay chapter leaders mula sa iba't ibang barangay ng Pasay City. Layunin nitong palakasin ang puwersa ng OFW Party List sa lungsod bilang kaagapay ng ating mga kababayang mula sa syudad, lalo na ang mga kapamilya ng ating OFWs. Sa paglawak ng ating samahan, siguradong mas maraming magiging boses at oportunidad ang ating mga OFWs sa kanilang pamilya sa Pasay. Maraming salamat po at mabuhay ang OFW Party List Pasay Chapter. Bida pa rin ang kabataan para sa OFW Party List. Pinangunahan ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino at OFW Party List Chairman Raymond Adriano ang pamamahagi ng scholarship assistance sa 10 estudyante mula sa iba't ibang colleges at universities sa National Capital Region. Ito ay ilalim sa programa ng OFW Party List, katuwang ang Commission on Higher Education na Student Monetary Assistance for Recovery and Transition o mas kilala bilang SMART, kung saan ang bawat estudyante ay nakakatanggap ng 25,000 pesos bilang dagdag pantustos sa kanilang pag-aaral. Tuloy-tuloy po ang pagsuporta natin sa ating mga batang scholar dahil para sa OFW Party List, bida ang edukasyon, bida ang kabataan. Mula NCR, OFW Party List goes to Taiwan. Dumalo si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa selebrasyon ng Philippine Independence Day at Migrant Workers Day sa Taiwan na inihanda ng mga opisyal ng Manila Economic and Cultural Office o MECO at Migrant Workers Office ng Taiwan. Libo-libong mga kababayan nating overseas Filipinos at overseas Filipino workers ang nakisaya sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at Araw ng mga Manggagawang Migrante sa Bangkiao Gym sa New Taipei City.
Ang pagbisita ni Ate Kong Marisa sa mga kababayan natin sa Taiwan ay parte ng kanyang advokasya na personal na makapiling at makausap ang ating mga OFWs upang maging angkop ang mga polisiya at programang ating inihahatid para sa kanilang kapakanan. Kasama din ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino sa pagtitipon sina MECO Chairman Silvestre Rebello, Senator Francis Tolentino, 2nd District Representative Congresswoman Lani Mercado Revilla, New Taipei City Mayor Ho Yu-i, board members ng MECO, labor attachés ng MWO at iba pang opisyal ng DMW. Ang pagdalo naman ng mga opisyales mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay lubos na ikinatuwa ng ating OFW party list at ni Ate Kong Marisa. Dahil pagdating sa pagpapahalaga at pagpoprotekta sa ating mga OFWs, dapat tayong lahat ay sanib puwersa. Basta't para sa ating OFWs sa Taiwan, tayo'y all for one. Ako po muli ang inyong OFW Party List Secretary General, Ces Adriano, at your service dito lang sa OFW Tulong at Serbisyo Center in Action, Bida Highlights of the Week. Matapos tayong busugin ng ating Party List Secretary General Ces Adriano ng good news and updates tungkol sa mga ganap natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon naman, bubusugin namin kayo ng mga sagot sa mga tanong at concerns na kinoment po ninyo o minessage ninyo sa ating OFW Party List FB page. That's right, Mama. Tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyong may kasamang agarang aksyon at praktikal na solusyon na hatid namin dito lang sa Itanong Mo Kay Kong! So let's start right away. Our first question ay mula kay Maria Lucia Fa. Hello po, OFW Party List. Pwede po kaya akong makihingi ng medical assistance sa dialysis ko po? Senior na po ako, 65 ang aking edad. Ano po ang pwedeng requirements kong ipasa? Salamat po. Okay, Maria Luisa. Ayan, 65 years old ka na. Pwedeng-pwede. Maaari po kayo mabigyan ng medical assistance ng OFW Party List sa pakikipagtulungan po natin sa Department of Health under the Medical Assistance for Indigent Patient or MAIP. Mag-send lang po kayo sa amin ng inyo pong mga detalye or kumpletong details para naman po ma-message nyo sa ating OFW Party List FB page para sa assessment at mabigyan po kayo ng guarantee letter at malaman niyo po kung ano ang mga requirements na dapat ipasa. Ganun din po kung kayo po ay PhilHealth member, meron pa rin pong tulong ang pagpabayad ng PhilHealth para sa inyo, pandagdag na rin po sa MAIP ng ating OFW Party List. Kaya pwedeng-pwede po yan. Huwag po kayo mag-alala. Maraming salamat sa sagot at agarang tulong, Mama. Sunod na tanong naman ay mula kay Joe Pulgar Quinones. Kung pa-help naman kami ang mga balikbayan box namin, sana po ay pagtuunan ninyo ng pansin. Ang hinaing naming mga OFW, magkakandawala po ang mga balikbayan box namin. Maawa po kayo sa amin, pinaghirapan po namin bawat laman ng box. Salamat po sa pagtugon. Ayon, Joe, naiintindihan po namin ang inyong concern. Sa katunayan, kaugnay po ng usapin sa balikbayan boxes, ang inyong pong lingkod ay nag-file ng House Resolution 499 last October 2022 in response sa surge ng international shipping scams kung saan itong mga freight forwarders natin sa abroad ay nagcha-charge ng processing fees sa ating mga OFWs at a low rate, pero in fact, yung kanilang mga kapartner na consolidators or consolidators or local freight forwarders dito sa Pilipinas ay hindi naman po nakaka-receive ng funds to process and release mula po sa Bureau of Customs. Ito po mga sinasabing balikbayang boxes. Kaya po ang nangyayari, hindi na di-deliver itong mga balikbayan boxes. Meron din pong napakaraming complaints about late delivery or abandonment of balikbayan boxes or na-i-deliver na po, napakaraming items ang nawawala o kaya naman appear to be stolen or indicated na may tampering sa packages ng mga boxes.
bilang bahagi po ng mga hakbang na ginawa ng inyong OFW party list at ng inyong lingkod, Kong Marisa, para masolusyonan ang issue na ito ng balikbayan boxes, kami po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Bureau of Customs to be apprised of the steps taken on the delivery of the abandoned balikbayan boxes at may prosecution po sa mga fraudulent freight forwarders na nag-i-scam sa ating mga OFWs at nag-a-abandon ng mga boxes sa mga warehouses. Dadagdagan ko lang po, alam niyo po ba na tayo po, ang OFW Party List, nakipag-usap sa Bureau of Customs at Immigration, kasama na po lalo na ang Customs, para po i-release na yung mga balikbayan boxes na nasa loob po ng kanilang mga warehouses. Sabi po nga nila, nung umpisa, wala po kasing bayad, hindi nila ma-release. Sabi ko, nahintayin ba natin mabulok ang mga tsokolate, masira ang mga delata, mga pinaghirapan na hindi na nakarating dahil tapos na po ang Pasko, tapos na ang bagong taon. Kinakailangan ma-deliver na yan dahil may pondo naman po tayo para ipa-deliver yan. It will not take so much money para ma-ipa-deliver yan. And lo and behold, nakinig naman po sila sa atin, sa OFW Party List, dahil sa pakikipag-ugnay natin sa kanila, pinadeliver naman nila. So, ngayon po, ito po ang nangyari noong 2022. So, ngayon, naririnig ko na naman yung problemang to. Pero lahat po noong 2022, napadeliver na po natin. Ngayon, 2023, itong for 2024, titingnan po natin kung ano po yung mga detalye nyo, ibigay nyo po sa OFW Party List FB at ating pong susolusyonan yan. Okay? Thank you for that very detailed answer, Mama. Kaya po, kung meron din po kayong gustong itanong sa OFW Party List, just send us a message through our Facebook page at OFW Party List o mag-comment po kayo ngayon sa ating live. At si Mama, ang inyong ate Kong Marisa, ang magbibigay mismo ng sagot at agarang solusyon dito lang sa Itanong Mo Kay Kong! Bitin pa ba kayo sa good news? Well, we've got something more for you. Bago tayo magtapos, syempre, hindi namin kayo iiwan nang wala man lang na ibibigay ng ngiti at aginaldo. Nandito na naman po tayo sa exciting part para sa lahat na nakatutok sa atin this week or every week. Dito sa Bida sa Papremyo! Last week, tinanong namin kayo ng ating Bida Question of the Week na saang bansa nag-food trip challenge ang inyong lingkod OFW Party List Secretary General Ces Adriano? At ang tamang sagot ay Singapore! At ang ating 10 Bida Lucky Winners of the Week na maswerteng may 500 pesos each ay sina... Congratulations sa ating 10 Bida Lucky Winners of the Week. Wala talagang kaduda-duda na kayo ay nakasubaybay sa amin kada linggo. Huwag po kayong mag-alala. Mag-message kayo sa ating OFW Party List team para malaman ninyo kung paano makukuha ang inyong papremyo. Kaya naman, madlang netizens, OFWs all across the globe, gusto nyo rin bang itry ang kapalaran nyo this coming week? Get ready at sagutin na ang ating Bida Question of the Week na sa ating Bida Highlights of the Week segment kanina, bukod sa South Korea at Singapore, saang bansa pa bumisita si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino para sa selebrasyon ng Philippine Independence Day and Migrant Workers Day. Ala ko, syempre, hindi lang po ako nagpunta doon. Syempre, kasama ko sa maraming bansang pinuntahan natin. Isa-isahin ko lang ha, para alam nila Korea, Malaysia. Baka malaman na nila yung sagot. Oh, hindi ba? Ano naman, Rumble? Rumble naman. Korea, Indonesia, Malaysia, Singapore, Saudi Arabia, UAE, Abu Dhabi, Dubai. O, ayan, bahala na kayong mag-isip dyan. Nagmamadali na naman po kayo, magmadali na kayong mag-type ng inyong sagot sa ating live ngayon dahil ang unang 10 makakasagot ng tama ay mananalo ng 500 pesos. Bongga, di ba? Kaya tumuto ka na rin at abangan ninyo next week kung isa ka na sa 10 Bida Lucky Winners. Dito lang sa Bida sa Papremyo! Hak madlang netizens, a big surprise is heading your way. Sa pagdiriwang po natin ng espesyal na birthday ng ating mahal na Congresswoman Marisa,
Sa October, siya po mismo ang may regalo para sa inyo. Lagi na po kayong tumutok dito sa amin sa OFW Ikaw ang Bida with Ate Kong Marisa para wala po kayong malampasang episode dahil this coming October 5, tayo po ay magkakaroon ng bida sa Grand Papremyo, a birthday special treat from Ate Kong Marisa. Kung saan ay tatanungin po namin kayo ng ating mga bida questions tungkol sa mga episodes na naipalabas na natin mula July 27 hanggang October 5. Same mechanics pa rin po tayo guys, paunahan pa rin tayo ng pagsagot sa ating Facebook Live. Pero dahil special birthday celebration ito ni Mama with you, our online OFW family, special big cash prizes din ang pwede nyong mapanalunan. Our first Grand Bida Lucky winner can get up to 10,000 pesos. Second Grand Bida Lucky winner naman ay pwedeng makareceive ng 5,000 pesos. And of course, our third Grand Bida Lucky winner can win up to 3,000 pesos. Amazing, di ba? Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa kung medyo hindi kayo sinuwerte sa ating mga Bida Grand Papremyo. Dahil malaki pa rin ang chance mong mapabilang sa 50. Wow, 550? 50, okay. Bida Lucky winners of 500 pesos each. Basta't sagutin lang ng tama ang ating mga Bida questions sa October 5, 2024. Kaya madlang netizens, support lang tayo all the way and never miss an episode. Dahil malay mo, ikaw na pala ang kokoronahang Bida Luckiest winner ng OFW, Ikaw ang Bida. Okay, so paano ba yan, Ses? Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo dito sa ating OFW Party List social media pages. Dahil bida pa rin po ang serbisyo, bida pa rin sa updates, bida pa rin ang papremyo, at bida pa rin siyempre ang pagbibigay ng agarang aksyon at praktikal na solusyon. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong nag-iisang OFW Party List Representative, Ate Congresswoman Marisa Delmar Magsino, at siyempre, kasama pa rin natin ang ating very hardworking, napaka-sweet, napakaganda, napakabait, very committed na OFW Party List Secretary General, of course, ang aking social media influencer, ang aking napakaganda na anak na si Ces Adriano, na nagpapaalala sa inyo palagi na OFW, ikaw ang bida! Bye! Bye everyone! Have a blessed weekend! Diba love? Diba ganun tayo? High five! High five! Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Shanty Gem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay.